Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ruby Gillman Teenage Kraken. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ng pelikula ng magising si Ruby mula sa tawag sa teleponia ni Margaret. Pinag-usapan nila ang isang confidence-building exercise upang matulungan si Ruby na makipag-usap sa kanyang ina na si Agatha Gilman tungkol sa prom day. Kahit na mahusay ang kanyang presentasyon at pagsusuri sa panahon, hindi pa rin siya pinayagan ng kanyang ina na dumalo sa party na gaganapin sa prom boat. Ipinaalala ni Agatha sa kanyang anak ang napagkasunduang iwasan ang karagatan at manatili sa lupa. Pinuri ni Agatha ang pagiging masigasig ni Ruby bilang isang mathlete. Inamin naman ni Ruby ang interes niyang malaman ang lahat tungkol sa karagatan at mga nilalang na naninirahan sa ilalim nito. Bago sila umalis ng bahay, nagpapaalala ang pamilya Gilman sa isa't isa na kailangan nilang magpakasimple at huwag pagdudahan, dahil sinasabi nilang galing sila sa Canada. Isa na namang kabiguang naramdaman ni Ruby, hindi na rin matutuloy ang kanyang plan B. Plano sana niyang magdaos ng anti-prom night kasama ang kanyang mga kaibigang sina Margot, Trevon, at Bliss. Subalit umatras ang mga ito para makadalo sa prom party sa boat. Labis ang galit ni Ruby sa naging desisyon ng kanyang mga kaibigan. Nakiusap siyang dumalo na lang sila sa anti-prom party, pero pinaalala ni Margot ang lahat ng kasiyahang na-miss nila dahil sa mahigpit na patakaran ng kanyang ina tungkol sa dagat. Naudyukan si Ruby ng kanyang mga kaibigan na suwayan ang utos ng kanyang ina at sumama na lang sa once-in-a-lifetime na party. Sa huli, pumayag si Ruby na sumama, nang hindi sinasabi ito kay Agatha. Iminungkahi ni Margot na kailangan ni Ruby gumawa ng proposal para sa kanyang crush na si Connor. Inisip ni Ruby na gamitin ang quadratic equation bilang proposal, ngunit nagbigay si Margot ng mas magandang ideya. Lumapit si Connor at pinaalala ang kanilang tutoring session. Tinawag pa niyang pana ng algebra si Ruby, at sinabing gusto niya ito. Nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Ruby na imbitahin siya sa prom. Buong sigla siyang kumuha ng confetti cannon mula kay Margot. Habang kausap si Connor, nalaman niyang hindi nito gusto ang mga tradisyonal na proposal. Pero aksidenteng napundot ni Ruby ang button ng cannon, dahil dito, nahulog si Connor sa dagat. Dahil hindi sapat ang safety rig para sagipin si Connor, lamusong si Ruby sa tubig. Nagising ang kanyang kapangyarihang Kraken at nailigtas niya si Connor. Ngunit pag-ahon niya, natulala siya nang marinig si Connor na sinabing yung bagong babae raw ang sumagip sa kanya. Tinawag ng iba si Chelsea Van der Zee, ang bagong estudyante, bilang isang bayani. Sinamantala ni Chelsea ang pagkakataon para iproklama ang sarili bilang bida, dahilan para habulin siya ng atensyon ng mga lalaki. Napansin ni Ruby ang kakaibang liwanag sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya palayo sa eksena, ngunit pinigilan siya ni Chelsea, tila may naramdaman itong kakaiba kay Ruby. Nagpakilala si Ruby at agad tumakbo palayo, litong-lito. Tumakbo siya sa silid-aklatan habang nanginginig sa takot. Tinangkang tawagan ni Ruby ang kanyang ina, ngunit natakot siyang mapag-alitan. Doon siya nagsimulang magsisi, habang unti-unting nagtatransform bilang isang Kraken. Nasira niya ang aklatan, at kinatakutan siya ng mga tao roon, pati ang librarian. Napansin siya ni Chelsea, na halos makilala siya. Samantala, nasa house inspection si Agatha. Nakita niya si Ruby na nakatransform at agad sumakay sa kotse para sundan siya. Tinawagan niya si Ruby, pero walang sagot. Dahil sa kaba, nabangga niya ang kapatid niyang si Brill. Sa gitna ng usapan tungkol sa transformation ni Ruby, tinakpan ni Agatha ang bibig ni Brill at pilit siyang isinakay sa sasakyan. Habang hinahanap nila si Ruby, sinabi ni Brill na naramdaman ng buong pamilya ang malakas na pulso mula sa ilalim ng dagat. Nagalit si Agatha dahil nilabag ni Ruby ang kasunduan nilang huwag lumapit sa dagat. Sa kabutihang palad, nakita niya si Ruby na nagtatago sa likod ng tore. Nilapitan niya ito at pinakalma, pinatunayan sa anak na hindi siya isang halimaw. Nag-usap sila tungkol sa mga lumang alaala. Nagmistulang usok ang paligid habang bumalik si Ruby sa anyo niyang dalagita. Sa bahay, sinara ni Agatha ang lahat ng bintana at pintuan. Habang nagbabalik tanaw si Brill kay Sam, isiniwalat naman ni Agatha kay Ruby ang dahilan ng kanyang pagbabagong anyo, na trigger ito ng dagat. Uminit ang ulo ni Ruby kahit ipinaliwanag ng ina na magkasama silang lahat sa pagharap dito.
Ipinilit ni Agatha na maaari pa rin niyang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Ngunit buo na ang paniniwala ni Ruby, isa siyang halimaw. Sa gitna ng pag-uusap nila, nabasa ni Ruby ang mga mensahe ng kaklase niya tungkol sa halimaw na Sumire ng aklatan. Sumigaw siya sa kanila at umakyat sa itaas. Habang nakikinig sa pag-uusap nina Agatha at Brill, nagduda si Ruby na may mga bagay na hindi sinasabi ng ina niya. Sinundan niya si Brill at nahuli itong pinaliliguan ng mga ibon habang may hawak na corn dog. Hindi marunong magtago ng sikreto si Brill, kaya nabanggit niya kay Ruby ang tungkol sa lola nito. Sinubukan niya itong itanggi at sinabing papatayin siya ni Agatha kung isisiwalat pa niya ang lahat. Niyakap siya ni Ruby sa paraang parang pagtataksil, at muling dumating ang mga ibon. Buong determinasyon, lamusong si Ruby sa dagat para alamin ang totoo. Napuno siya ng saya at nagwala sa ilalim ng tubig. Sa wakas, sinalubong siya ni Brill sa kaharian ng mga Kraken. Doon, natuklasan niyang isa siyang maharlika at ang kanyang lola ay isang reyna. Mahigpit siyang niyakap ng grandmama. Naisip niyang magalit nang malamang hindi sinabi ni Agatha na sila ay mga royal. Ngunit isinama siya ni grandmama upang ipakilala sa iba pang mga Kraken, na masayang tinanggap si Ruby. Ipinakilala siya ni grandmama bilang tagapagmana ng trono, ngunit tumutol si Ruby. Sinabi niyang isa lamang siyang ordinaryong dalagita. Ngunit ipinahayag ng lola ni Ruby na ang mga Kraken ay may tungkuling protektahan ang karagatan at ang iba pang nilalang sa ilalim nito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Inilahad ni grandmama kay Ruby ang matinding laban nila noon sa taksil na reyna ng mga sirena, si Queen Nerissa, na muntik nang magpabagsak sa buong lahi ng Kraken. Laking gulat ni Ruby nang malaman niyang ang kanyang ina, na dating kinikilalang pinakadakilang mandirigma, ang tanging nakatalo kay Queen Nerissa at siyang kumuha ng Trident of Oceanus. Ngunit galit pa rin si grandmama dahil itinago ni Agatha ang Trident at tuluyang tumakas mula sa karagatan upang mamuhay bilang isang tao. Handang turuan ni grandmama si Ruby ng lahat upang siya ang maging susunod na reyna ng mga Kraken. Ngunit tumanggi si Ruby, gusto niyang mamuhay bilang isang ordinaryong dalagita. Sa kabila nito, pinayagan pa rin siya ng kanyang lola. Ngunit habang papalabas na siya ng dagat, bigla siyang nahuli ni na Captain Gordon at ng kanyang alagang alimango na si Davy. Determinado si Gordon na hulihin ang Kraken na akala niya ay sumisira sa Oceanside. Tinangka ni Ruby gamitin ang kanyang laser eyes, ngunit hindi ito gumana. Nang tila wala ng pag-asa, isang sirena ang dumating upang iligtas siya, at iyon ay si Chelsea, ang bagong estudyante sa kanilang paaralan. Walang oras para sa mahabang usapan. May bombang paparating mula kay Gordon. Pinayuhan siya ni Chelsea na tumakbo sila upang makaligtas. Habang tuwang-tuwa si Chelsea sa pagkakaroon ng isang secret bestie, nais lang ni Ruby na bumalik sa normal niyang buhay at magpanggap na walang nangyaring kakaiba. Kinabukasan, pinatahan ni Arthur si Agatha, sinabing huwag sisihin ang sarili sa lahat ng nangyari. Ngunit ramdam ni Agatha ang lungkot sa katotohanang itinago niya ang lahat ng ito sa kanyang anak. Nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha nang makita si Ruby na palihim na pumapasok sa paaralan. Dali-daling lumapit si Agatha sa anak para ipakita ang pag-aalala, ngunit malamig na tinanggihan siya ni Ruby. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkawasak ng silid-aklatan. Pinamigay ni Bliss ang mga Kraken defeating whistles, habang ipinakita ni Margot ang video mula kay Captain Gordon bilang ebidensyang totoo ang Kraken. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang i-upload ni Trevon ang video sa kanyang gaming channel. Napanood ito ng buong paaralan, pati na rin ni Connor, na tinawag ang Kraken na halimaw. Dahil sa sobrang kaba, hindi sinagot ni Ruby ang tawag ni Margaret at nagkulong sa banyo. Kumalat ang usap-usapan tungkol sa Kraken sa buong campus. Ngunit naglakas loob si Ruby na humingi ng tawad kay Chelsea. Hindi na ito kailangan kay Chelsea, mas interesado siyang marinig ang totoo. Gustong bumalik ni Ruby sa pagiging isang normal na dalagita. Kaya nang iminungkahi ni Chelsea ang isang secret beach day, pumayag siya. Maghapon silang naglayag sa karagatan. Inamin ni Chelsea na pakiramdam niyang nakakulong siya, kaya tumakas siya patungong Oceanside High. Napagtanto nilang maaaring tapusin ang digmaan sa pagitan ng mga Kraken at mga sirena kung mahahanap nila ang Trident of Oceanus at gawing simbolo ng kapayapaan. Samantala, kumakalat na rin ang balita sa labas ng paaralan.
Bumalik si Brill sa bahay ng mga Gilman, naghahanap ng masisilungan upang makaiwas sa galit ni Grandmama. Naabala sila nang ipatawag ni Captain Gordon ang mga tao, lalaki, babae, at bata, para sa isang ekspedisyon upang hulihin ang Kraken. Dinala ni Chelsea si Ruby sa Well of Sis, kung saan itinago ni Agatha ang trident. Ibinunyag ni Chelsea na namatay ang kanyang ina, isang sirena, habang sinusubukang kunin ito. Ngayon, kailangan nila ang trident upang maisakatuparan ang plano. Tanging isang higanteng Kraken lamang ang kayang pumasok sa Well of Sis. Nag-eksperimento si Ruby sa pamamagitan ng paghagis ng bangkang tumaob sa balon, at napatunayang hindi magiging madali ang pagkuha ng trident. Bumalik si Ruby kay Grandmama upang matutunan ang paggamit ng kanyang mga kapangyarihan. Matinding determinasyon ang taglay ni Ruby, nakalimutan na niya ang tungkol kina Connor at sa kanyang mga kaibigan, at siya'y palaging kasama ni Chelsea. Lumabas na ang lahat ng tagong lakas ni Ruby, ngunit hindi pa rin niya makuha ang trident. Kaya nagpa siyang humingi ng payo sa kanyang ina. Samantala, inupahan ni Gordon sina Arthur, Brill, at Sam upang tulungan siyang hulihin ang Kraken. Dinaya nila si Gordon sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Nessie, ang alaga ni Ruby, bilang Kraken. Naniwala si Gordon at masayang umalis sa karagatan, dala ang kanyang ebidensya. Naging mas tensyonado ang kwento ng dalhin ni Ruby si Chelsea sa kanilang tahanan upang ipakilala sa kanyang ina. Inakala ni Chelsea na kamumuhian siya ni Agatha, ngunit tiniyak ni Ruby na magiging maayos ang lahat. Sa kasamaang palad, nadatnan nila ang isang party para sa real estate launch ni Agatha. Nang simulan ni Ruby ang pagkwento ng lahat ng nangyari, pinagalitan siya ng kanyang ina at inutusan siyang pumasok sa loob. Pinilit ni Ruby ang kanyang layunin, kunin ang trident at wakasan ang pamumuhay nilang puno ng kasinungalingan. Ngunit ibinunyag ni Agatha ang tunay na panganib ng mga sirena. Nagalit si Ruby at pinakawalan ng kanyang laser eyes, winasiwas niya ang opisina at nag-transform muli bilang isang higanteng Kraken. Nagpumiglas si Agatha ngunit agad siyang sumisid sa dagat upang balon si Grandmama na lumayo kay Ruby at sa kanyang pamilya. Nagkaroon ng matinding pagtatalo. Sa gitna nito, sinabi ni Agatha na kaibigan ni Ruby ang anak ng reyna ng mga sirena. Ngunit isang nakakagulat na revelasyon ang sumunod, wala palang anak si Queen Nerissa. Samantala, puspos ng galit si Ruby. Sumugod siya sa Well of Sis at matagumpay na nakuha ang trident. Ngunit isang nakakagulat na tagpo ang sumunod, hindi pala si Chelsea ang iniisip ng lahat. Siya si Nerissa, ang reyna ng mga sirena. Winasak ni Nerissa ang prom party sa Oceanside High. Dumating si Agatha, handa sa labanan. At hindi siya nag-iisa, kasama rin si Grandmama. Habang sinasadyap ni Brill si Ruby, sinabi niya kung gaano katatag ang loob ni Agatha noon. Lalong lumakas ang loob ni Ruby. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran at desisyong wasakin ang trident. Matindi ang labanan. Nakilala ng lahat si Ruby, pati na sina Sam, Arthur, at Margot, na tumulong sa kanya. Sa huli, napagpasyahang kailangang sirain ang trident. Sa tulong ng kanyang ina at lola, ginamit ni Ruby ang laser eyes upang talunin si Nerissa at wasakin ang trident. Nahuli ni Captain Gordon si Nerissa, isang bihag mula sa karagatan. Muling nagkaayos si Ruby at ang kanyang mga kaibigan. Humanga sila sa kanya at tinanggap siyang muli. Sa huli, sumayaw sila ni Connor sa prom. Naging tanyag at matagumpay ang pamilya Gilman matapos malaman ng Oceanside kung sino talaga sila. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.